Hindi po ganoon din po naging kadali po ang aking kung pagpasok po sa aking or pagiging Christian po or pastor's kid po na youth po, kabataan ko po noon. Kasi po, nung ako po ay talagang nasa 22 or 25 ganyan, years old, talagang sila mother ko, hinahanap ako niyan kung saan. Hindi po naging maganda po yung testimony ko nung bata po ako. Makikita po nila ako na mamaya na gabi-gabi, dadaan sila, hinahanap nila ako, chinachat na yung mga classmate ko kung nasaan ako. Nakikita nandun ako sa may inuman, ganyan, sa bar na kasama yung mga classmate ko. Pero hindi sila sumuko sa kakahanap sa akin, kakatingin sa akin. And finally, one day po ay nangusap po ang Panginoon sa buhay ko. Dumating po yung pandemic, yung time po na yon, and marami pong naging mga trials po noon sa buhay ko na, kasi po, tapos na ako noon graduate na ako noon sa college life ko. So, what is next yung tinatanong ko sa buhay ko? Ano yung susunod sa life ko? So, nag-try ako na magtrabaho, nag-call center ako, pero hindi talaga ako tumagal doon. Web developer, hindi rin po ako tumagal doon. Then sabi ko, sige Lord, come, ganyan. Itatry ko po na mag-Bible school, hindi dahil gusto kong maging pastor. Hindi dahil gusto kong tumayo dito. Kasi gusto ko lang malaman ano ba talaga. O makilala ano ba yung sinasabi mo patungkol sa Bible. Kasi nagkakaroon na po ako ng doubts that time. So yun po yung naging dahilan ko bakit po ako nag-aral ng Bible school. Hanggang sa may teaching ko nga na sinabi doon na hindi porket nag-Bible school ka, hindi ka naman kaagad magiging pastor. Kung saan ka tinawag, saan ka dinala ng iyong head pastor, doon ka. So sabi ko, yes, di naman pala magiging pastor. Okay lang pala, diretso ko nito. And then habang nung nag-graduate na ako, nag-graduate na po sa Rema, sakto naman po, ay kailangan ng pastor doon po sa Mangalong Christian Church. And isa po sa mga turo din sa amin, kung saan ka kailangan, kung saan yung tinawag ka ng Panginoon, where are you needed, doon po tayo yung calling ng Panginoon, yung best calling. So, nag-o-ano po ako kasi ayaw ko naman po tanggihan yung calling ng Panginoon. Sakto po sa magiging topic po natin is yung about sa calling. Yung God called, God restored, and commissioned. So ito po yung naging buhay po. Ano po buhay ng bawat isa sa atin na tinawag po tayo ng Panginoon. Ngayon po, I am leading po sa mga kabataan po doon sa Mangalong Christian Church. I have no experience po in leading. Hindi po ako ganun na talagang katalino or may kaalaman. When it comes to leading, when it comes to sa mga pag-handle ng mga tao. So bagong-bago lang po ako sa mga bagay na yon. Pero the Lord guide me po. Hindi po, ito po yung dahilan na tinataas ko po ang Panginoon sa aking buhay dahil hindi ko po kakayanan yung nangyari po doon sa Mangalong Christian Church kung hindi yung ginawa po ng Panginoon sa buhay ko. Kaya po yung ngayon po yung mga kabataan po doon sa Mangalong Christian Church, they can lead na po doon at the age of 14 to 16 years old. Talagang tumatayo sila doon. They are sharing without, kusa po sila sa buhay po nila. Doon po sa school, and I am blessed by their lives. Nakikita ko pong kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Ang ginawa ko lang po sa kanila is to introduce God, yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila, yung goodness ng Panginoon sa buhay nila, at ang Diyos na kumilos sa kanilang buhay. Kaya po, the more na nakikita ko po silang lumalago, the more na nakikita po kung paano kumilos ang Panginoon within their lives po. Kasi po, totoo po yung testimony na narinig po natin. At ano po yun, yung mga kabataan po ngayon, ang daming ngayon na, meron sila, nag-share sila. Ano ko po kasi, nararamdaman ko yung hurt nila, yung sakit nila when it comes po sa broken family. When it comes po sa mga bagay na sa kanilang mga tahanan, hindi maayos, magulo. So they open up sa akin kung ano yung mga problema, pagsubok nila. And hindi po madali yun. So, sa akin po, sabi ko, I'm blessed with a family na nagmamahal sa akin. So why not give them that experience sa kanila? Sa buhay po na ibinigay sa akin ng Panginoon. And by the grace of God, yun po, love na love ko po yung mga kabataan na yun. And I always encourage them na
mahal sila ng Panginoon, na kaya dinala sila ng Panginoon in that church kasi alam ng Panginoon yung struggles nila, pagsubok nila. Kasi po at the root of mga bagay na hindi magaganda na nangyayari sa kanila, yung mga attitudes na hindi magaganda na nangyayari sa kanilang buhay, yung pinakaugat noon is inside their hearts. Sa family, hindi sila okay. Bakit yung isang kabataan, meron ng isang kabataan, basketbolero siya. Talagang sa loob ng school nila, kilala siya na talagang gumagawa ng trouble. Pero nung nakilala ko siya, nung inopen niya yung buhay niya sa akin, yung father niya, binubugbog siya. Di okay yung family niya. Kaya ganun yung nagiging action niya towards other people. So, yun po yung tinatarget po ng kaaway, yung family, yung heart. Kaya po kailangan po natin yung salita ng Panginoon to have us called, restored, and commissioned.